Uy, balita ko may bagong dating daw. Talaga? Oo nga, nabalitaan ko sa kabilang section sa ating gawin. Class, quiet! We have a new student. Please introduce yourself. Magandang hapon ako magpapalas. Sana all maganda. Thank you. Please take the seat. Uy, for eyes. Amoy basong aso ka ba? Pati upuan mo dumidikit sa'yo. Sana all maligo ng maayos. Gusto niyo ba kayo? Problema mo. Kaya ang konsensya ay napakalaga sa akin. So since it's already time, class dismissed. Naamoy na ba siya? Hindi na nga maganda. Mabaho pa. Uy, bago! Anong ginawa mo dyan? Ang baho! Naliligo ka ba? At saka nasa labas ka, hindi sa library. Sana all apat ang mata. Sorry, naliligo naman ako. Tsaka wala naman akong ginagawang masama sa inyo ha. Naliligo? Nagpapatawa ka ba? Ito kanta para sa'yo. Sana all manumbag, sana all kanal, sana all ang bakba, murag imburnal, sana all mangluok, ang ilok, sana all humot, umatay kas ka humot. Sabi niya maligo, nanganisbo ang baho. Sa kayo, bago pa lang siya dito, hindi na ba nakita na sasaktan siya ha, Jonathan? Wow, ano yun bro? Wow, defender ka pala ng mga loser niya. Ano ka? Hero? Sana all may tapang na tulad mo. Pero sorry ka na lang, walang magbabago dito. Sana all walang iya katulad mo. Hindi na bago kay Raquel ang ganitong pang-aasar mula kay Jonathan. Araw-araw, tila naging parte na ng buhay ni Raquel ang pangungutya at panlalait mula sa kanya. Pero sa araw na ito, mas matindi ang epekto sa kanya. Sa kabila ng paulit-ulit na pang-aapi, tila hindi na nararamdaman ni Jonathan ang bigat ng kanyang mga salita. Ngunit, ang boses ng kanyang konsensya ay nagsisimula ng magparamdam kahit sa pinakamahina nitong tono. Hindi mo ba nakita na mali ang iyong ginawa? Uy. Bakit parang umiwas ka? Hindi mo ba gusto yung kantang nakaraan? Gustong bang ulitin ko? Jonathan, tama na, wala naman akong ginagawang masama sa inyo. Eh wala. Bakit parang umiwas ka? Tama na! Bakit parang umiwas ka? Tama na! Ano makuha mo sa panlalakit sa iba? Yan, dito naman ang Miss Defender. Anong gagawin mo, Mia? Natawag ka ng teacher? Sana all magkapangyarihan. Wala ka naman nun eh. Jonathan, alam ko may konsensya ka. Baka yung mo na ginagawa to dahil problema ka sa
konsensya? Sino ba sasabi kailangan ko yan? Ano ba yan? Nagpatuloy si Jonathan sa kanyang pang-aapi. Walang pakialam sa nararamdaman ng iba. Ngunit ang mga salita ni Mia ay unti-unting pumapasok sa kanyang isipan. Ngayon, tanong niya, bakit nga ba niya ginagawa ito? Alam ko may konsensya ka. Jonathan, hindi mo ba nararamdaman? May mali sa ginagawa mo. Wala namang ginagawang masama sa'yo si Raquel. Bakit ka galit? Bakit mo siya hinahatak pababa? Hindi naman ako galit. Bakit ko nga ba ginagawa to? Ginagawa mo to dahil takot ka. Takot ka na baka ikaw ang apihin nila. Kaya nagtatago ka sa pagiging bully. Pero Jonathan, masisira ang respeto mo sa sarili kung ipagpatuloy mo to. Tama na. Ang bawat salita ng kanyang konsensya ay tila maliliit na pagpitik sa kanyang puso. Unti-unti, napagtanto ni Jonathan ang bigat ng kanyang mga ginawa. Nagsisimula ng magbago ang kanyang pananaw. Jonathan, alam mong mali ito. Nakikita mong nahirapan si Raquel. Hindi ko naman kasalanan na mahina siya. Hindi ko siya asarin. Baka ako nang nakasarin ng iba. Nagtatalaw ang isip at puso ni Jonathan. Sa bawat araw na lumilipas, mas mahirap pigilan ang boses ng kanyang konsensya. Ngunit mas matindi rin ang takot niyang maging biktima ng pangungutya ng iba. Hanggang sa isang araw, nalaman niyang si Raquel ay hindi na pumasok sa eskwelahan. Dalawang araw na hindi pumapasok sa sila ka. Stress siguro yun. Oo nga. Puntahan kaya natin sa bahay nila. Habang naririnig ito ni Jonathan, unti-unting pumasok ang takot at konsensya sa kanyang puso. Alam niyang naging sanhi rin siya ng pighati at stress ni Raquel. Jonathan, nakita mo na ang nangyari. Hindi lang basta-basta ang ginawa mo. Si Raquel ay nagkasakit dahil sa pag-api mo. Hanggang kailan ka ba magbulag-bulagan? Kahit anong gawin mo, mahina ka talaga, Jonathan. Ang baho mo. Ang baho. Wala ka talagang magagawa. Maligo ka naman. Maligo ka naman. Sana all may lakas ng loob. Pero ikaw, parang basang sisim. Ngayon naintindihan mo na. Ginawa mo kay Raquel ang naranasan mo noon. Pero hindi tama ipasa sa ibang sakit mo. Kailan mong itama ang mali. Bakit mo ba ginagawa to? Pareho lang kami ni Raquel. Ako rin naman noon. Ganito rin ako. Sa wakas, nasapul ni Jonathan ang katotohanan. Siya ay naging tulad ng mga bully na minsang nanakit sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Gusto ko makita si Raquel. Kailangan kong humingi ng tawad. Raquel, alam kong marami akong nagawang masama sa'yo. Ang dami kong sinabi. Ang dami kong nagawa. Alam kong mali lahat iyon. At ngayon ko lang naintindihan. Patawarin mo ako, Raquel. Jonathan, hindi madali. Pero salamat sa pag-aamin.
Sana mas maging mabuti kang tao simula ngayon. Salamat, Raquel.